Ayon bukas sa mga nakapanayam, ang kanilang isinasagawang rally ay panawagan sa mga otoridad ng balanse at transparency for a better democracy na mapanagot ang mga sangkot sa kalawakang korupsyon, partikular sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Nananalagan po kami sa ating gobyerno na sana po maging makakaroon po tayo sa ating mga mamamayan. Sana po magtulungan po tayo para po sa ikabubuti ng ating bansa. Nananalagan din po kami dun sa mga gobyerno na kasama po Pansin din, maaalis din makatak na bawat sasakyan sa likodong lugar sa paligid ng Luneta at tulong at pagbibigay ng seguridad sa power members sa pangunguna ng mga PNP katulad ang mga miyembro ng Iskal International tumahan ng paghanga mula sa mga mapagmasid dahil tumaas sa ipinapakili sa paligid disiplinado ng mga kaanis sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan na nagpapamatili ng kalinisan sa kapaligiran mula sa Luneta kasama ang buong kurasa ng Philippine News Bureau. Para sa mga ating matapak. Pinagpapalita ko ang mula natin sa Senador Rogana sa Marcela at ang gawin mga tibay at mga ang proyeso na pagsusunod natin ang langit. Kaya naman ay ito nakakaraan ito. Sige pang mapalapak ang lakas sa mga tibay sa gobyerno. Ayon sa Senador, mahalaga pang mabilis na matugunan ang anumang reklamo upang mapalatang ang transparency at tiwala ng publiko. Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganun makaiwas sa tuloy na tinutumbok ng kanyang mga testimony. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganun ay sakkaan ang transparency. Mga ilang linggo na nakararaan, nag-submit ng affidavit ang dating Speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pangyayari ito? Iniulat pa nila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Wala po. Inihalin tulad naman ni Marcoleta ang paglalagay ng toyo sa paksiw sa pagpilit ni Ombudsman Jesus Cristina Remulla sa Office of the Prosecutor General na ipatupad ang restitution bago gawing state witness ang mga nagsalita hinggil sa maanumalyang flood control project. Pero ano po ang ginawa nila? Para lang mapagtakpan ang mga nagkasal, para makaiwas sa accountability.
Senado. Ang sagot niya, yes sir. Siya po ang Secretary of the Department of Justice na ngayon ay Ombudsman. Yung kanyang Prosecutor General, kamakailan lang ay dumalo sa aming pagtitipon sa Blue Ribbon Committee. Doon ay pinilit na naman nila na yung restitution, yung pagsusoli muna ay kailangan gawin ng sino man na gustong mag-apply sa ilalim ng witness protection. Yun po ba transparent? Transparent po ba yun? Sa harap ng malaking pagtitipo ng Iglesia ni Cristo, hinigayang ni Marcoleta ang publiko na suportahan ang mga hakbang laban sa korupsyon at manatiling mapagbantay para sa mas maayos na pamahalaan. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Masanang Agila sa tanghali. Itong destabilization na announcement nila. This is for the purpose of scaring all of us para hindi po tayo pumunta sa mga rally. Made the President ensure transparency, accountability, honest. Ito pa, yung ICI, nasabing independent daw, pero ayaw naman nila ng transparent. Ang sinasabi ngayon ng Iglesia ay dapat transparent. O, ayan, sila na po nagsasabi, dapat transparent, bukas sa mamamayang Pilipino. Kung hindi, pagdududahan yan. Perma ng budget. Akala nila okay lang. May red flag na nga sa budget, may mga blank items na, hindi sila maniwala. Mayabang pa sila na I reviewed 4,057 pages ago. Wala akong nakitang mali. Perma ako, perma. O, perma, yung pala, ang daming budget insertion. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakaluko-luko ngayon dahil pinayagan, pinirma. Diyan sa mga opisyalis ng gobyerno, ng mga kawatan, abay, mag-isip-isip na kayo, no? Mag-isip-isip na kayo kung ano ang magandang gawin ninyo para maayusan ang galit ng mga Pilipino sa araw na yan ng rally. So I am joining and I would run as an independent person. Ano man po ang religion nyo dahil hindi po ito